Ito ay isang brutal at madugong arena ngunit kapansin-pansing napakaganda sa paningin. Ang mga kalahok ay pawang mga pinakamahusay na babaeng mandirigma sa buong mundo. Mayroon silang kahangahangang pangangatawan at kapwa kaakit-akit na itsura, bawat brutal na atake sa laban ay nagpapabaliw sa mga lalaking nanunood sa sobrang kasabikan. Sa kanila, ang babaeng blonde na ito ay lubhang kapansin-pansin, nagkataon lamang na sumali siya sa arena na ito ngunit isa siyang mabigat na kalaban, at 3 buwan pa lamang ang nakalipas. Si Jane ay isang karaniwang waitress sa hotel, dahil sa kanyang magandang mukha at kaakit-akit na katawan, palagi siyang nakakaharap ng ilang ignorante at bastos na gangster na gustong manghipo sa kanya, ngunit maling desisyon iyon, tila nakahanap ng maling target ang lalaking iyon, at ito na ang ikatlong trabaho na nawalan si Jane sa buwang ito. Ang nabugbog na gagong hindi matanggap ang kanyang galit ay naghintay sa kanya sa parking lot. Inambush niya si Jane kasama ang kanyang grupo, ngunit hindi siya ang tipo ng taong madaling magpatalo. Tumayo siya at sinipa ang kanyang maselang bahagi ng may mapang asar na sipa, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pambubugbog sa lahat ng makita niya na parang baliw, kahit ang isang lalaking tumatakbo palayo ay nahabol at binugbog hanggang mawalan ng malay. Ang dahilan kung bakit napakatapang ni Jane ay dahil bata pa lamang siya ay nagsasanay na siya ng martial arts kasama ang kanyang ama. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ama ay isang mandirigma. Matapos pumunta sa Hong Kong upang lumahok sa isang kompetisyon ay bigla na lamang itong nawala, at mula noon ay palaging iniisip ni Jane ang bagay na ito. Ngayon ay lumaki na siya at mas naging matatag, kaya sa araw na ito ay nagpasya siyang mag-impake ng kanyang mga gamit at pumunta sa Hong Kong. Plano niyang alamin kung bakit nawala ang kanyang ama, matapos magpaalam sa kanyang ina ay agad siyang umalis. Ngunit si Jane ay isang bagong sote lamang, kaya pagkarating pa lang niya at pagbaba ng bus ay naloko na siya ng mga lokal na tulisan at dinala sa isang liblib na lugar. Sa sandaling iyon ay alam ni Jane na gusto lamang nilang kunin ang kanyang mga gamit, kaya agad siyang kumilos upang labanan ang mga ito. Ngunit isa itong grupo na may mga panlilinlang, kaya si Jane lamang ay hindi kayang talunin ang mga ito. Sa oras na iyon ay may isang babaeng dawas na nakakita ng kawalang katarungan sa daan at tumulong. Nakita ni Jane ang taong iyon na talunin ang mga tulisan at saka tumakas. Pagkagising niya, natagpuan niya ang sarili sa isang templo. Ang taong nagligtas sa kanya ay walang iba kundi si Master Shu, isang sangay ng Wudong sect sa Hong Kong. Habang nagpapagaling si Jane, naging masipag at dedikado siya sa pagtatrabaho roon. Mag-isa niyang pinananatiling malinis ang templo, pati sa isang patay na ibon ay nakaramdam pa siya ng awa, at lahat ng ito ay napansin ni Master Shu. 5 taon na ang nakalipas, lumahok din si Shu sa isang underground na laban. Sa huling laban ay matindi siyang nakipaglaban sa babaeng disipulo ng Shulan na si Wei, araw at gabi, ngunit sa panahong iyon ay hindi pa rin matukoy kung sino ang panalo. Ngunit dahil ayaw ni Wei na hatiin ng pantay ang premyong pera, ayon sa desisyon ng organizer ng event, bawat isa ay maghahanap ng isang disipulo na kakatawan sa kanila sa susunod na kompetisyon upang doon magdesisyon ng resulta. Sa loob ng halos 5 taon, naghahanap si Shu ng babaeng disipulo, at habang 3 buwan na lamang ang natitira bago ang kompetisyon ay biglang lumitaw si Jane, at nagkataon na napunta siya rito upang lumahok sa kompetisyong ito, ngunit sa totoo lang, hindi ito angkop na laban para sa kanya, at sa kasalukuyang lakas ni Jane ay hindi pa siya ang hinahanap ni Shu. Kung sasali man si Jane sa kompetisyon, tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanya. Pagkarinig nito, nagpaalam si Jane at nais nang umalis, kaya nagpasya si Shu na ipaubaya sa kapalaran. Kung may iligtas ni Jane ang maliit na ibon ay maaari siyang maging disipulo at lumahok sa kompetisyon. Agad namang ginamit ni Shu ang kanyang Wudong martial arts na kakayahan. Matapos ang ilang nakakahilong galaw ay gumamit siya ng 9-inch Shei papunta sa katawan ng ibon, at sa nagtatakang mga mata ni Jane ay muling nabuhay ang maya at lumipad palayo, tila ang lahat ng ito ay parang mahika lamang. Pagkatapos nito ay agad na tinuruan ni Shu si Jane, at dito nagsimula ang isang espesyal na 3 buwang pagsasanay, gaya ng sinasabi ng marami. Ang hindi matatag na mga binti ay nangangahulugang hindi rin matatag ang martial arts, kaya ang unang hakbang ay ang pagsasanay ng tamang tindig. Umulan man o umaraw, kailangang magsanay agad sa oras na magmulat ka ng mata sa umaga, at para sa isang baguhan tulad ni Jane, ito ay napakahirap. Pagkaraan ng 2 buwan ng matinding pagsasanay, ang kakayahan ni Jane sa Wudong Kung Fu ay naging kahanga-hanga na, kasabay nito ay lumakas din ang kanyang katawan. Ngunit malayo pa rin siya kay Master Shu dahil hindi pa rin niya kayang patunugan ang malaking kampana gamit lamang ang isang kamay. Samantala, sa martial arts school ni Wei, may isang kakaibang tao ang dumating. Pumasok siya sa training room at mayabang na sinabi na gusto niyang labanan ang 10 tao. Agad namang may isang matangkad na babaeng disipulo ang lumapit. Ngunit sa ilalim ng malakas na atake ng misteryosong babae ay agad itong nanghina. Malinaw na kulang siya sa tunay na karanasan sa laban. Sa oras na iyon,
nakita ni Y na ang babaeng ito ang magiging disipulo na papalit sa kanya sa darating na kompetisyon. Sinabi niya na bibigyan niya ito ng pagkain at tirahan at doon na lamang magsasanay kasama niya sa loob ng 3 buwan, at tiniyak pa niya na kahit ang mga veteranong martial artist ay hindi ito kayang talunin. Si Ling, na isang palaboy na babae, ay agad pumayag nang marinig ito, at sa ganitong paraan ay mabilis na lumipas ang 3 buwan. Ang underground fighting competition na ginaganap kada 5 taon ay magsisimula na. Ang mga kalahok sa kompetisyong ito ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga babaeng mandirigma ay maingat na pinili, masasabi na silang lahat ay mga pinakamababangas na karakter. Matapos pumirma sa death certificate, nagsimula ang laban. Ang unang kalaban ni Jane ay isang taekwondo fighter, walang duda sa galing ng taekwondo sa pagsipa. Sa sunod-sunod na sipa ng kalaban ay medyo naging alanganin si Jane. Nagbigay pa ito ng pagkakataon para sa kalaban na makapagsuntok na parang electric cannon. Matapos ang suntok na iyon, huminga siya ng malalim upang kumalma. Sinimulan niyang kontrolin ang mga sipa ng kalaban. Sa totoo lang ay mas magaling siya kaysa sa kanyang kalaban. Nagkataon lamang na ito ang kanyang unang laban kaya hindi pa siya sanay. Sa kanyang tuloy-tuloy na atake, hindi na nakapagtataka na nasipa niya ang kalaban palabas ng boundary at napanalunan ang laban. Bumalik si Jane sa kanyang upuan at sinunod ang mga turo ni Master Shu. Sa oras na iyon, isang malaking babaeng mandirigma ang umakyat sa entablado. Sa laki ng kanyang mga kalamnan ay mas mukha pa siyang lalaki kaysa sa mga lalaki. Ngunit sa kabaligtaran, ang kanyang kalaban ay isang babaeng tahimik ang anyo. Ang hindi inaasahan ng lahat ay isang suntok lamang ang ibinigay ng babaeng ito at agad na napatumba ang mayabang na kalaban. Sumunod pa ang iba't ibang laban, ipinakita ng bawat isa ang kani-kanilang kakaibang lakas. Sa puntong iyon ay tunay na naunawaan ni Jane ang tensyon sa arena. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang presensya ng mga napakabagsik na mandirigma, tulad ng peklat na babaeng si Seta. Kahit nakahiga na sa lupa ang kalaban ay hindi pa rin siya tumitigil. Hinawakan pa niya ang ulo nito at sinipa muli. Ang huling laban ng araw na iyon ay si Ling na kumakatawan sa Shaolin laban sa isang kalabang Israeli. Gamit ang kanyang tunay na kakayahan sa laban ay mabilis niyang naitulak ang kalaban palabas ng boundary, kaya natapos ang unang round, at ang mga nanalong mandirigma ay nagkaroon ng kaunting mahalagang pahinga. Ngunit si Jane ay hindi nagpakampante, sa halip ay hinanap niya ang mga tulisan na nagnakaw ng kanyang pitaka kanina. Gamit ang mga kasanayang kanyang natutunan ay binugbog niya ang mga ito ng husto. Sa oras na iyon ay nakuha niya muli ang litrato ng kanyang ama na kinuha sa kanya, ngunit nagkataon na nakita ito ni Master Shu, at labis siyang nagalit nang makita na ginagamit ni Jane ang mga itinuro niya upang makipaglaban sa mga tulisan. Sa galit ni Shu ay pinalayas niya si Jane sa templo, at hindi na siya ang kanyang disipulo. Sa oras na iyon, naglalakad si Jane na parang nawawala. Habang nakatingin sa litrato ng kanyang ama, bigla niyang inilabas ang isang business card. Ito ay mula sa organizer ng laban na ibinigay sa kanya kanina sa umaga, kaya nagpa siya si Jane na hanapin ang lalaking iyon upang alamin ang kinaroroonan ng kanyang ama. Pagdating niya sa hotel, inilabas niya ang litrato ng kanyang ama. Ang pangalan ng lalaking ito ay Sang, at nakilala niya ang ama ni Jane. Sinabi niya na 10 taon na ang nakalipas ay lumahok ito sa mga kompetisyon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito biglang nawala bago ang final match, at nang nais pa ni Jane na malaman ang iba pang detalye ay nanatiling tahimik si Sang. Nagsimula ang ikalawang round kinabukasan. Sa pagkakataong ito ay lalaban ang mga kalahok na may hawak na armas, at sa pagpatunog pa lamang ng gong ay opisyal nang nagsimula ang unang laban. Ang babaeng nakaputi na gumagamit ng sibat ay agad na nakalamang sa simula pa lamang. Bukod pa rito, ang kanyang kalaban na gumagamit ng nunchucks ay maaari lamang lumaban sa malapitan. Agad na umikot ang babaeng nakaputi at sinaksak ang balikat ng kalaban, ngunit hindi inaasahan ay nagawang gawing bentahe ng kalaban ang sitwasyon, at agad itong sumipa na nagpalipad sa babaeng nakaputi palabas ng boundary. Ang ikalawang laban ay kay Jane, at ang kanyang kalaban ay may hawak na malaking espada. Pumili rin siya ng kaparehong haba ng espada, at sabay silang sumugod sa isa't isa. Dahil napakalakas ng kanyang kalaban ay agad napunta sa alanganin si Jane. Ngunit sinamantala niya ang matinding atake ng kalaban upang makahanap ng puwang at hiwain ang likod nito, at sa sumunod na galaw ay agad niyang napasuko ang kalaban. Sa puntong iyon ay hindi na binigyan ni Jane ng pagkakataon ng kalaban na makabawi, sinira niya ang espada nito, at habang naguguluhan pa ito ay nasipa siya sa tiyan. Nang makita niyang muli itong umuugoy ng espada, pinulot ni Jane ang hawakan at ibinato ito sa ulo ng kalaban, dahilan upang mawalan ito ng malay, kaya tuluyang nakaligtas sa panganib si Jane at napanalunan ang laban. Sa ikatlong laban ay si Seth laban sa bagong kaibigan ni Jane na si Cassidy. Pag-akyat pa lamang niya sa entablado ay itinapon ni Seth ang kanyang espada na may halong paghamak. Ngunit tunay nga siyang napakalakas. Sa isang suntok pa lamang ay napilaya na ang braso ni Cassidy.
pagkatapos ay pinabagsak niya ito sa lupa at walang awang pinagbubugbog. Sa sandaling iyon ay sinubukan ni Cassidy na gumapang palabas ng boundary upang sumuko, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng babaeng may peklat. Sa harap mismo ni Jane ay ginamit niya ang espada upang hiwain ang lalamunan ni Cassidy. Si Cassidy lamang ang nag-iisang kaibigan na nakakausap ni Jane sa panahong iyon, kaya tuluyan siyang nawasak sa nakita. Sa locker room ay hindi siya makapaniwala na nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang kaibigan, at ang mas masahol pa ay si Seta ang susunod niyang kalaban, kahit labis siyang nag-aalala ay pinilit niyang pakalmihin ang sarili. Samantala sa labas ay patuloy na nakikipaglaban si Ling sa kanyang kalaban, matapos ang matinding laban ay napanalunan din niya ang semifinals. Sa oras na iyon ay inayos ni Jane ang kanyang emosyon at bumalik sa entablado, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata at wala ni kaunting takot. Sa pagharap niya sa atake ni Seta ay tila kalmado pa rin siya, nagawa niyang tuloy-tuloy na tamaan ang kanyang kalaban, ngunit ang kakayahan ni Seta na tumanggap ng mga suntok ay nakakagulat. Sumugod ito na parang mabangis na tigre, pinabagsak si Jane sa lupa at sinipa, pagkatapos ay pinatungan siya at walang awang pinagbubugbog. Matapos ang sunod-sunod na hampas mula sa kanyang kalaban ay tuluyan siyang nawala ng malay, at nang akala ng lahat ay patay na si Jane ay muli siyang tumayo, lalo nitong ikinagalit si Seta na agad sumugod muli, ngunit sa pagkakataong iyon ay tila ibang tao na si Jane, bawat atake niya ay tumatama at puno ng matinding bangis, hindi siya basta sumuko at ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na binigyan ni Jane ng isa pang pagkakataon si Seta, matapos ang sunod-sunod na hampas ay tuluyan niyang natalo ito. Pagbalik ni Jane sa waiting room ay pumasok si Sang, sinabi niya na talagang sumusunod siya sa yapak ng kanyang ama, lumabas na ang ama ni Jane ay umabot din sa finals noong taong iyon, ngunit upang manalo sa pastahan ay sinamantala ni Sang ang pagkakataon upang patayin ang kanyang ama. Ngayon ay nais niyang ulitin ang dati niyang ginawa kay Jane, ngunit nakita niyang masyado pa itong mahina upang magpatuloy kaya nagpasya siyang huwag muna siyang patayin. Agad namang pumunta si Jane kay Master Shu sa kabila ng kanyang malubhang kalagayan, nakiusap siya na pagalingin siya upang makapaghiganti sa kanyang ama, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Shu dahil naniniwala siyang mas mabuting huwag mamuhay si Jane sa paghihiganti. Naalala rin niya ang kanyang dating minamahal na pinatay din ni Sang, malinaw na alam niya ang katotohanan ngunit pilit pa rin niyang itinatago ito sa kanyang puso. Sa oras na iyon ay inilabas ni Jane ang litrato ng kanyang ama na iniwan para sa kanya, may nakasulat sa likod nito na, ang higit na kailangan ng demonyo ay ang gawing bulag ang mabubuting tao. Matapos basahin ito ay napagtanto ni Shu na hindi niya maaaring hayaang manalo si Sang sa pagkakataong ito, kaya nagpasya siyang pagalingin ang sugat ni Jane sa loob lamang ng isang gabi. Kinabukasan ay sumama siya bilang coach ng kanyang disipulo para sa finals, nang makita ni Sang na gumaling si Jane ay labis siyang nabahala, at si Ling ay matagal nang naghihintay doon. Ayon sa utos ng referee ay nagsimula ang huling laban, sinamantala ni Ling ang kawalan ng sugat at puno ng kumpiyansa, agad siyang naglunsad ng mabangis na atake. Dahil sa matinding pinsala ni Jane mula sa nakaraang laban ay nagawa na lamang niyang depensahan ang sarili at wala ng lakas upang umatake, ngunit hindi nagpakita ng awa si Ling sa kalagayan ng kanyang kalaban. Sa isang malakas na suntok sa ulo ni Jane ay napaatras siya, at sa sandaling iyon ay inakala ng lahat na matatalo na siya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tumingin si Jane sa paligid at nakita ang imahe ng kanyang ama, binigyan siya nito ng isang matibay na tingin na agad nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa pagharap sa mabangis na atake ng kalaban ay nakalimutan niya ang sakit, at agad siyang naglunsad ng matinding kontra-atake, sinipa niya si Ling sa mukha kasunod ang sunod-sunod na hampas na hindi nito kinaya, at sa huli ay isang malakas na sipa ang nagpatapon kay Ling diretso sa tubig, dahilan upang manalo si Jane. Matapos makita ni Sang na tuluyang nabigo ang kanyang plano ay sinubukan niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat, wala na siyang magagawa kundi aminin ang kanyang mga kasalanan. Kabilang sa mga biktima ay ang mga kamag-anak ni Shu, ngunit sa puntong iyon ay wala nang mababago ang pagpatay sa kanya kaya ipinasa na lamang siya sa batas. Sa wakas ay natuldukan na ang matagal ng alitan ni Shu at Wei, at naging mas malapit ang ugnayan ng Wudong at Shaolin, mas marami silang tinanggap na mga disipulo upang magsanay ng magkakasama. At dito na rin nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.